Ibinali sa Court of Appeal sa mga kaanak at taga-suporta ni Mary Jane Veloso ang Pinay na nasa death row pa rin ngayon sa Indonesia matapos po na mahulihan ng iligal na droga. Ang hiling nila, payagan si Veloso na makapagbigay ng testimonya habang nasa kanyang kulungan. Nagsumidili sila ng petisyon at 3,000 pirma para payagan lang si Veloso na makapagbigay ng kanyang deposition na gagamitin naman sa pagdinig sa korte dito po sa ating bansa. Itinaon ito ng grupo na naka-schedule na pagdinig sa Nueva Ecija RTC sa kasong itinuturong recruiters ni Veloso. Disyembre 2017 nang ibasura ng Court of Appeals ang apilang makuna ng deposition si Veloso. January 19 naman, nang maghain ng motion for reconsideration ang Office of the Solicitor General para baligtarin ang naturang desisyon. 2 taon na lang po at mapupuno na ang sanitary landfill na siyang pinagtatapunan ng mga basura ng Kalakhang, Maynila. Pero bako pa rin ng DENR kung ano ang gagawin kapag ito'y nangyari na. Higit naman pong 100 lungsod ang nakatakdang kasuhan ng dahil sa patuloy na paggamit ng open dam site. Nagpapatrol, Apol Salandoni. Sa Quezon City pa lang, nasa 1,600 tonelada ng basura na ang itinatapon kada araw o katumbas ng 600 garbage truck. Mula nang isara ang Payatas Dump Site, Hulyo 2017, sa sanitary landfill na ng Rodriguez Rizal, nagtatapon ng basura ang lungsod. Mas malayo ito kaya dumoble rin ang budget ng garbage collection ng QC. Ang problema, nakatakda ng mapuno sa taong 2020 ang sanitary landfill sa Rodriguez Rizal. Pati na sa Morong at San Mateo at maski sa Navotas. Bagay na pinangangambahan ng mga LGU. Wala tayong space sa Quezon City for that. Ayon sa Solid Waste Management Division ng DENR, meron sanang malalaking sanitary landfills sa Capas, Tarlac at Clark, Pampanga, kaya hindi pa matukoy ng ahensya kung saan itatayo ang mga bagong tapunan ng basura. May other sanitary landfills pa naman sa labas ng Metro Manila. Malaki-laki yun na pwede rin makakater. Of course, kulang. Isa sa mga tinitingnang posibilidad ng DENR ay ang pagtatayo ng waste-to-energy facilities, kung saan ang basura ay nagagawang kuryente. Pero 10 bilyong piso ang halaga ng isang makina na dapat daw gastusan ng LGU. We are looking now yung the transition to the next mode of disposing our garbage. Sa kabila ng kakulangan ng sanitary landfills, ipinagbabawal din ng DENR ang paggamit ng open dump site. Kaya nakatakdang kasuhan ng DENR sa Ombudsman ang 160 lungsod at munisipalidad dahil sa patuloy na paggamit ng open dump sites. Apples Halandoni, ABS-CBN News. Para malutas ang problema ng overpopulation, nag-imbento ang mga scientists ng makina na kayang magpaliit ng tao. Ito ang istorya ng pelikulang Downsizing, kung saan bida si Matt Damon at Asian actress na si Hong Chau. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. Ano nga ba ang saysay ng buhay? Isa ito sa mga tanong na tinatalakay sa pelikulang Downsizing. Nakasentro ang istorya sa problema ng overpopulation at ang mga epekto nito gaya ng polusyon, kawalan ng pagkain at tirahan. Kaya gumawa ng makina ang mga scientists para mapaliit ang mga tao at mailigtas ang kalikasan at sangkatauhan. Bida sa magkahalong drama at comedy film si Matt Damon na naisipang dumaan ang proseso para makaluwag sa buhay. Nagiging mayaman ang mga nagpapa-downsize dahil nagiging mas malaki ang halaga ng kanilang pera sa komunidad ng mga maliliit na tao. It's not a typical movie, and I say that with great pride. I think it speaks to the world we're living in. It speaks to all these things that have kind of defined this last generation of American life. It really brings up so many things that we ask ourselves. Yeah. I mean, where we stand politically and environmentally and on, immigration. Agaw eksena sa pelikula si Hong Chau na gumaganap bilang isang Vietnamese refugee na nakatira sa isang lugar kasama ang ilang Pilipino at iba pang immigrants. Nominado ang aktres sa Golden Globes at SAG Awards bilang Best Supporting Actress. Pero aminado siya, bihira pa ring mabigyan ng challenging roles ang mga Asian actors sa Hollywood.
For some reason, we don't really see characters like us, like my parents or like you, in big Hollywood movies in a way that is in the foreground and not in the background. Mapapanood na ngayon sa mga sinihan ang Downsizing. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Pinagpapaliwanag naman ngayon ng Energy Department ang ilang nagbebenta ng LPG na nagtaas ng presyo pero wala namang abiso. Nagpapatrol si Christine Sabilio. Walang nakadisplay na presyo ng LPG. Ito ang napansin ng Department of Energy nang bisitahin nila ang isang gas station sa kanto ng E. Rodriguez at Tomas Morato kahapon. Agad itong inayos ng gasoline station pero hindi nila masagot bakit nagtaas sila ng 8 pesos at 25 centavos kada tangke ng LPG. Wala naman pong advice sa amin si supplier. So, binigyan lang po kami nila ng notice kung magkano yung i-increase. Sa isang gas station naman na sinuri din ng DOE, hindi nakadisplay ang Standards Compliance Certificate kaya napagalitan. Ayon sa DOE, nagsagawa sila ng inspeksyon dahil napansin ng kanilang tauhan ang pagtaas ng presyo sa lugar na yun. We were able to see certain price discrepancies. We will be issuing show cause orders. Ayon sa DOE, nangako noon ng mga LPG seller na magsasabi kung magtataas sila ng presyo, pero sa ngayon ay wala pang adjustment dahil sa excise tax. None of them have notified us that their stocks of auto LPG and household LPG have already been depleted, which would justify the imposition of the new excise tax rates. Kung hindi raw katanggap-tanggap ang sagot ng mga kumpanya, the sanctions would involve anywhere from a fine to a penalty. We can recommend the closure of the establishment. base sa kwenta ng DOE, inaasahan nilang tataas ng 1 peso at 12 centavos ang presyo ng bawat kilo ng LPG o 12 pesos at 32 centavos kada tangke. 2 pesos at 80 centavos naman kada litro ang itataas ng auto LPG dahil sa train law. Nakiusap sila sa publiko na maging mapanuri at agad tumawag sa kanilang hotline kung mas mataas sa 654 pesos hanggang 683 pesos ang presyo ng tangke ng LPG o mas mataas sa 27 pesos ang kada litro ng auto LPG. Christine Sabilio, ABS-CBN News.